kayo, di ba, na-share ko na about ox, about yung sa toro. Okay? Naituro ko na yung toro about sa ox. Ngayon naman, sa isang bahagi na ating pinapag-aralan, kasi ito rin inline din ho sa Vienna, sa Vienna, ay about naman sa lion. Okay, about sa lion, about sa yung sa vision pa rin ho ito. Pakibasa nga ho yung ano nito, 1, 2, 3, go. Where there's no vision, people perish. Kapag wala kang paningin, wala kang desire sa buhay, wala kang plano sa buhay, even sa physical, kapag bulag ka, kadalasan nadadapa ka, nababam ka, nauuntog ka sa physical. Even ang isang tao na walang kapangapangarap, walang vision, walang desire na mag-grow, wala siyang plano na 5 years from now ay mananatiling wala hong pagbabago. So napakahalaga kami ni Pastora, nakita po namin nag-gain po kami ng kilos, ng weight. At itong week na ito ay trinay namin, nagpalit kami ng aming profile sa Facebook at nakita ko sarili ko, ang payat namin. At vinivision ko yung katawan kong ganun ulit. At nagpipray kami, paano natin tayo magpapapayat. But praise God, nung Friday, answered prayer. Salamat, Brother Allen. Dinala nila yung gamit sa pang-exercise. Sabi ko, hindi pa naman kami papayat dito. Inumpisahan ko na kanina. Umayat na ako, di ba? Saang banda, Pastor? Kaya ang vision, binivision ko yung sarili ko, papayat ako. Ini-imagine ko. Pero magsasalamin ako, hindi. Ganun ang vision. Kailangan kong i-work out. Ganun din ho ang vision na binigay ng Lord sa church. Pinapakita natin na mapupuno, visualize natin mapupuno itong lugar na ito ng mga babae at lalaki na sasamba sa Lord to make a major spiritual impact in Geneva, Switzerland, into the whole Europe. Kailangan, gagawin mo ito, i-work out mo. Ganon din kung gusto kong bumait after 5 days. Trabahuin mo. Gagawin mo. Ganon din ho sa ating pagsunod sa Lord. Amen? So about sa Ezekiel, basahin ko lamang po sa Ezekiel, itong ating pinapag-aralan ay about pag sinabing vision ay ipinakita ng Diyos kay Propeta Ezekiel kung anong itsura nito. Hindi ho parang monster, hindi ho. Pero ganyan ho ang ipinakita ng Diyos kay Ezekiel at yan ang isinulat niya. In the fire were what looked like 4 living beings. In their appearance, they had human form. Okay, human form. But each had 4 faces and 4 wings. Their legs were straight, but the soles of their feet were like calves' feet. They gleamed like polished bronze. 8, they had human hands under their wings on their 4 sides. Verse 10, their faces had this appearance. Each of the 4 had the face of a man with the face of a lion. On the right, the face of an ox. On the left, and also the face of an eagle. So yan po ang nakita ni Ezekiel. Na kung saan nagre-represent po yung 4 na creature na yon na si Jesus Christ Himself. Okay? Sa Tagalog, pero ito na sa Ezekiel chapter. Yan po, next slide please. Yan. 4 na mukha. Mayroong ox, may eagle, man, and lion. Ano po yun? Ox, eagle, and lion. Ayan. Yan po, lahat po ng yan ay nakay Kristo. Si Jesus Himself as an ox, siya ay hard worker. Okay? Ngayon na mapapag-aralan natin as a lion. Inirepresent na mayroong, sa Book of Ezekiel na mayroong darating, sa Old Testament na mayroong darating after 1,000 years, na mayroong Kristo na parang magiging kagaya ng ox, eagle, man, and lion ang kanyang character, ang kanyang ang mensahe niya sa bawat isa sa atin. Si Jesus ay hindi siya ox, and more than pa dyan, pero ni-represent ni Ezekiel siya na kagaya nito. Amen? So ngayon about lion. Sino nakakita na ng lion? Sabi nung isang asawang lalaki, nagyayabang doon sa mga grupo ng couples
na nagse-seminar, sabi niyo, know what? I am the lion in my family. I'm roar like a lion sa pamilya ko. Sumagot yung kanyang asawa, you know what? Sabi niya, I am the trainer of that lion. May hawak na hagupit. Kaya yung lalaki, leon siya. Yung babae, trainer daw ng leon. Babe! Okay, a lion, ang karakter ng lion ay strong, nagre-represent ito ng kalakasan, strong, courageous, fearless, leader, powerful, boldness, and conqueror. So, ituturo ko ito, 4 na points po ito, nilagyan ko ng acronym, pero 2 lamang ho ang gusto kong ibahagi ngayong hapon po sa inyo. Okay, unang-una ho, living without fear and regrets. L stands for living without fear and regrets. Ang isang leon, kapag nasa jungle yan, nasa bulubundukin, nasa anong lugar man yan, wala siyang kinakatakutan. Wala sa kalingkingan niya, sa isip niya na matakot. Okay? Na matakot. Why? Because the Bible says, yan po ang inalintulad na rin ito sa tayong lahat bilang isang tao. Do not fear anything except the Lord Almighty. He alone is the Holy One. If you fear Him, you need fear nothing else. He will keep you safe. Sabi niya sa Isaiah 8 verse 13. Para wala kang katatakutan, mauna ka munang matakot sa Diyos. Kapag may fear of the Lord ka, wala ka ng katatakutan. Ang leon, alam na alam niya ang pagkalikha sa kanya. Alam niya na leon siya. Amen? Alam niya, namumuhay siya, inaak niya kung paano siya nilikha ng Diyos. Inaak niya, isinasapamuhay niya ang pagiging leon. Ang Kristiyano, nararapat ang Kristiyanong leon, dapat makita mo na yun ang stand mo, isapamuhay mo ang buhay Kristiyano. Living without, paano pastor? Mamuhay tayong isang Kristiyano, mananampalataya ni Kristo na walang takot o mga alalahanin. Hello? Walang takot o yung panghihinayang. Nanghihinayang. Minsan, ang tao even tayo dito sa church, even matagal ng Kristiyano, ang dami natin mga regret sa buhay. Kapatid, isipin mo man na isipin yan, hindi na may babalik. At ito pa, pagkalagi mong minimeditate yung mga bagay na nawala sa'yo, mga maling choice, mga maling mga desisyon na nangyari, nag-fail ka, nagkamali ka, minsan, yan ang magnanakaw ng joy mo sa buhay mo ngayon. Nanakawin yan yung buhay, yung kaligayahan mo ngayon. Hello? Nanakawin niya, ano ba yung mga nakalipas mo? Huwag mong yes, may mga bagay, pastor, sana hindi ako na ganito. Hanggang doon lang. Pero I desire and I pray na makita mo naman na mayroon ka ng ibang katatangian, iba na ang stand mo ngayon, ikaw na ay isang Kristiyanong parang leon. Pwede bang marinig ang roar ng mga Kristiyanong leon? 1, 2, 3, go. Yung iba, parang kuting eh. Huwag tayo, minsan kasi, ibig sabihin, mayroon tayong kakayanan, mayroon kang lakas dyan, mayroon kang passion, mayroon kang fire sa loob mo, mayroon kang tapang, mayroong spirit of conquer, mayroong conquering spirit ka, mayroon kang leadership ability. Kaya lang nagagamit natin kasi ito sa mali. Bilang isang Kristiyano, may tapang ka naman. Kaya lang mali mo ginagamit. Pagsuntukan daw. Iba, gamitin mo ang tapang mo, ang lakas ng loob, gamitin mo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-share ng salita ng Diyos, pag-i-invite. Tignan ko lang, we're going to turn the city upside down. Nagkaroon ng katahimikan. Kapag mayroong nakasakit sa kanya, doon siya matapang. Hinga. Pero pag natin, mag-pray ka kapatid, ikaw na lang. Ikaw na lang. Ating ka ng prayer meeting, hindi nakakahiya, baka masunog. Hindi mga ganong mga bagay. Kapatid, matapang ka naman, ginagamit mo lang sa ibang bagay at ibang sitwasyon, ibang panahon. Halimbawa,
binigyan ka ng martilyo, instead na pamukpok mo ng pako, ginamit mo yung martilyo pamputol ng puno. Kadalasan ganun tayo. Nag-i-struggle ka, maraming mapuputol mo naman yung puno sa pamagitan ng martilyo. Pero siguro mga 1 week o isang buwan. At ikaw mangangayayat ka, mag-struggle ka, ba't hindi pa napuputol itong puno na to? Mali kasi ang gamit mo. Tapos yung lagari, ginamit mo pampupok ng pako. Pwede naman, lulubog naman yung pako, kaya lang struggle ka. May mga prinsipyo tayo minsan na akala natin yun ang nararapat. Pero sa totoo lang, wala sa panahon, wala sa lugar. Kumbaga, wala na bang karapatang maging masaya? Mayroon kang karapatang maging masaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Yun. Gusto namin maging masaya kayo. Sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Kaya lang, islagay mo sa tama ang iyong kasiyahan. Ganun ang leon. Ang leon, alam niya ilugar ang kanyang sarili. Ako'y isang leon sa puso, sa salita, at sa gawa, maging sa balahibo. Amen? Ganun ka rin. Ako'y isang Kristiyano sa puso, sa salita, sa gawa, sa isip, maging sa pag-uugali. Hindi lang sa nguso. Pwede bang marinig ulit ang roar ng leon? 1, 2, 3, go. Iyan. Parang may plema sa ilalim. Living without fear and regrets. Maraming mga tao, kapag may fear ka, dadalhin ka ito even to death. Pag may fear ka, ipaparalyze ka. Pag may takot ka. Okay? Living in freedom. Now the Lord is the Spirit. Sabi dito sa 2 Corinthians 3:17. And where the Spirit of the Lord is, there is. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, mayroong kalayaan. Saan tayo pwedeng lumaya? Sa mga maling kaisipan, sa mga maling pag-uugali, sa mga bisyo na nakatanikala, sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Kadalasan yan, ino-offer yan ng mundo. Hello, ino-offer yan ng mundo. Yan ang mga kailangan nating lumaya. Kasarap maging malaya. Amen? Kapag hindi ka malaya, lalong-lalo na sa buhay Kristiyano mo, mahihirapan ka. Limitado ka, hindi ka magamit-gamit ng Lord. Amen? Kasi pikunin ka pa, halimbawa, paano ka ilalagay ngayon sa grupo na kung saan? Paano ka magagamitin ng Lord? Hello? For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Ganyan ho ang leon. Ang leon ho, alam niya kung sino siya, alam niya ang identity niya. Bilang Kristiyanong leon, alam natin ho dapat ang identity natin kay Kristo. Bago ako pastor, Kristiyano muna ako. Bago ka naging player ng basketball, ng volleyball, Kristiyano ka muna. Anak ka ng Diyos muna. Bago ka kasama sa mga asosasyon ng mga Filipino dito, isipin mo ang una mong sinamahan na asosasyon ng mga makalangit. Kristiyano ka muna, may fear of the Lord ka. Ibig sabihin, hindi mawawala yung patutuo mo. Kasi minsan napunta ka dito, mga grupo ng mga mabait ka din. Pag dito yung medyo mabait ka din. Dito, grupo ng mga mapait ka din. Mapait kasi puro mapait ang iniinom. Naiintindihan yung ibig kong sabihin? Hindi ganon. Bago ka sumama sa mga organisasyon, Lord, magtatrabaho ako sa office na ito, magtatrabaho ako sa company nito, mag-i-involve ako sa group na to, pero bago ko mag-involve dyan, ang loyalty ko sa'yo. Ang identity ko sa'yo, ganun ang leon. Pupunta man ako sa jungle, pupunta man ako sa gilid ng ilog, pupunta man ako sa kung saan sa patag, sa kagubatan, leon pa rin ako. Dadaan ka man sa pagsubok, dadaan ka man sa mga problema sa buhay, leon ka pa rin, Kristiyano ka pa rin.
Huwag mong huhubarin. Hubarin ko muna pagka-Kristiyano, papatulan muna kita. Hindi ho ganon. Sabihin mo sa katabi kapatid, tinatamaan ka ba? That's the reality. Ang mundong ibabaw ho, nakakarinig na ho almost araw-araw ng Word of God. Sa TV, sa Facebook, lahat. Naririnig na ho ng mundo. Ang alam nyo, hinihintay ng mga taong kailangan makakilala sa Lord, ipakita ng mga Kristiyano sa ugali. Yun na lang hinihintay nila. Baka yun ang dahilan, baka puatin na sana ako, sasamba na samba. Kaya lang baka yun na lang hinihintay niya. Ay, tumingin ka sa Diyos, hindi sa tao, yes, pero wala pa sa... Hello? Ikaw pa rin ang tinitignan niya? Tingnan mo nga yung katabi mo, kapatid. Tinitignan din kita paminsan-minsan. Amen? Pangatlong L sa living a life of a lion. Proud of being a lion. Living a life of a Christian. Proud ba kayo? May pagmamalaki nyo ba na kayo ay isang Kristiyano? Na kayo isang born-again Christian? Kayo mananampalataya ng Diyos? Kayo tagasunod ni Kristo? Humihina, sa ilong lumalabas. Minsan yan ang, amen sa loob ng church. Amen, amen. Proud ako. Amen, hallelujah. Worship, kakanta ng worship, napakalakas. Pagdating sa barkada, hindi makapag-pray kapag kakain na yung barkada na hindi pa mananampalataya. Hindi masabing Kristiyano. Hello? Alam ba ng best friend mo ngayon na Kristiyano ka na? Tanong, nakikita ba niya? Amen. Amen lang na amen para mabilis. Living a life of a lion. Proud of being a lion. Ako ho, proud ako at gustong-gusto ko. Ako'y blessed na tinawag ng Diyos para paglingkuran ng kataas-taasang Diyos. Amen. Pero bago ako naging pastor, posisyon lang po man, anak ako ng Diyos. Kristiyano muna ako. Amen? Jeremiah 9:24, but let him who boast of this, that he understand and knows me, that I am the Lord, sabi sa Jeremiah, who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth, for I delight in these things, declares the Lord. Kung mayroon kang ipagmayabang mo si Kristo. Hindi mo ipagmayabang yung sapatos mo, yung muscle mo, yung amoy mo, yung lahat-lahat. Hindi yon. Si Kristo na lang ipagtaas mo. Kaya minsan, ang galing mo ano, glory to God. Ang ganda ng sapatos mo, glory to God. Amen. Bagay yung suot mo sa'yo. Hindi ano yan, ano lang yan 250 lang yan False humility yun. Kapag mayroong magagandang bagay na meron ka at napansin ng iba, bring back the glory to the Lord. Sabihin mo ngayon katabi mo, kapatid, bagay mo yung suot mo. Sabi niya, ano nga lang yan ano ba yan Pero you know what? Maganda ibalik lahat kalaulat yan. Ako, pastor ako, pero for the glory at grace ng Lord, nakakatayo lamang ako dito sa biyaya at grasya ng Panginoon. Nakakaupo kayo dyan, kumikita kayo ng Swiss franc, mayroon kayong salary, talagang napupunan ang pangangailangan. That's the grace and the blessing of God. Na wala kang pwedeng ipagmalaki. Nagka-permit ka na, blessed ka na, talagang nagkaasawa ka na, nagkaanak ka na, talagang pinagpapala ka na, nakapasa ka sa mga exams, sa mga bagay. Give back to the glory. Dahil sino tayo na pagtiwalaan ng Diyos? Siya lang ang nararapat, ibigay ang nararapat na papuri at pagsamba sa Kanya. Kung mayroon mang makikita sila ng tao, kung mayroon mang may tataas sa buhay natin, ang Diyos. Amen?
Yung sasabihin nila, ay ang church na yan, buhay na buhay ang Diyos dyan. Pag pumunta ko sa church, nung sa uptown, pumunta ko sa church, nasa-sense ko yung presence ni Lord. Sa kantahan, talagang iba. Sabihan na nga, ganun ang sinasabi. Pastor, unang-una kong pasok sa church, parang feeling ko talagang parang welcome home, my son, ang sinasabi ng Lord. Yun ang dapat makita ng bawat isa. Na kapag pumasok ka dito, nakakamay ka ng mga tao sa labas, iba ka. Sabihin nila sa iyo, talagang iba ako dahil bagong gupit ako. Hindi yun. Dahil ang Diyos ay nasa sa atin. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagniningning. Hindi, pastor, umaandap na kasi ang leon ay pantok na. Alam nyo, ang leon, kahit leon yan, kahit may pangil yan kung tulog, wala ring hong. Kahit sasayaw-sayaw yung deer o yung usa sa tabi niya, wala di kung tulog. Wala kung hindi niya gagamitin ang pagiging leon niya, wala ring hong silbi. Naging leon ang leon dahil isinapamuhay niya ang pagiging leon. Kung tatay ka, live like a tatay. Kung kuya ka, mamuhay ka bilang isang kuya. Kung nanay ka, mamuhay ka bilang. Kung single ka, kabataan ka, mamuhay ka bilang kabataan ng Diyos. Hello? Yan ang i-apply natin. Yan ang hinahanap po ng ating sa mundong ibabaw. Two kinds of fear that we must overcome sa ating panahon. Una, fear of doing good for the glory of God. Yan na ang kulang sa Kristiyano ngayon. Fear of doing good. Yung nahihiya ka, hindi ka nahihiya, takot ka lang eh. Nandun na sana eh. Sinabi ng yung kaibigan, kapatid, parang may nabago sa'yo. Nakita ko, iba na yung pananalita mo. Hindi mo masabi kasi umatin ako sa church, may natanggap ako, nag-EGR ako, talagang ganito naran. Hindi mo masabi. Kapatid, wag ho ganon. Ito ang kadalasan, yung natakot na ang tao ngayon. Hindi naman lahat na gumawa ng mabuti. Ang mabuti sa kanila sa pananaw, kadalasan, makapanlamang ng kapwa na. Makaisa. Ang mabuti sa kanilang kapananaw ay yung makatanggap siya, yung puro makasariling bagay. Huwag tayo maging matakot gumawa ng mabuti. Sabi mo sa katabi, huwag kang maging matakot na gumawa ng mabuti. Ano yung gumawa ng mabuti? Manalangin. Sa public or sa private. Mag-share ng mag-share. Magbahagi ng salita ng Diyos, napapanahon man o hindi napapanahon. Mag-encourage. Mag-invite sa church. Ipakilala si Jesus. Gumawa ng mabuti. Huwag magmumura. Huwag manglalait. Napakasimple. Minsan hindi natin yun ang hinahanap ng mundo. Mag-appreciate sa nanay, sa asawa, sa kapatid, sa leader. Nung Mother's Day, tinawagan niyo ba ang iyong nanay? Nag-greet ba tayo? Nag-greet ba tayo ng Mother's Day? Pangalawa, fear of being alone. Tingnan niyo ang tao ngayon. Ayaw na ayaw mapag-isa. Pupunta lang sa toilet, may cellphone pa. Ayaw mag-isa. Maghihintay ng bus, may cellphone pa. Kapag walang cellphone, hindi mapakali. Nagdadrive, gusto may cellphone pa. Tingnan nyo ngayon. At takot ang tao mag-isa. Pero sa totoo lang, kapag nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa. Kasi ang Diyos, sabi niya, hindi ka niya iwanan, hindi pa pabayaan. Sino dito may cellphone? Lahat meron. Takot ang tao nang mapag-isa. Kung wala akong cellphone, pastor, laptop meron ako. Wala akong laptop, pastor, iPad meron ako. Wala akong iPad, pastor, Samsung. Tablet. Kapatid, blessing yan. Pero hindi yan ang source ng kaligayahan mo. Takot ang tao na mapag-isa. Pero alam nyo kung bakit ho?
Si Jesus, nakukuha ang strength, ang pagsama ng Father sa kanyang Spirit ng Diyos sa kanya dahil nag-overnight siyang mag-isa. Nag-pray, siniseparate niya ang kanyang sarili, makausap niya ang sa Diyos. Kung kinakailangan, set aside mo muna yung mga gadget na yan, alisin muna yung mga games na yan, alisin muna yung mga ano na yan. Amen? Kapag nandito ito, I challenge each and everyone dahil mahal ko kayo sa Panginoon. Pag nandito na po tayo sa loob ng church, kung pwede, huwag na tayo maglalaro ng mga games. Candy Crush candy. Huwag na ho. Hello, igalang po na, i-respect natin. Pagpasok nyo, just Lord, nandito ako tumanggap sa iyo. Hindi habang wala pa. Kinakausap ka, may dumating na first timer, hindi ka mo lang nag-hi, nakamayan. Napagkamalang ka tuloy, suplada. Dahil... Tingnan nyo. Yes, hindi ko man nakikita, pero God knows everything. Minsan sa paraan na yan, ay nasasaktan natin ang puso ng Diyos. Hello, hindi lang cellphone, nandito ka, iba yung motibo natin. Pero ang leon, wala siyang, kapag nakakita ng elephant, nakakita ng giraffe, nakakita ng ox, nakakita ng parang mas malaki sa kanya, iba ang pananaw niya. Sabi niya, masarap na hapunan to. Ang Kristiyano kapag nakakita ng problema, nakakita ng parang nakaka-overwhelm na sitwasyon, ayaw na. Pag nakakita ka, nakakaranas ka ng challenge sa buhay, problema, sabi mo, praise God, tinuturuan ako ng Lord na mag-mature. Nasabihan ka, na-correct ka, o nasaktan ka, praise God, tinuturuan akong magpasensya, magpatawad. Hindi ba nakakatuwa yun? Hindi, sinaktan niya ako. Isusulat ko sa Facebook, mamana, pariringgan kita. Gusto pa ipaalam sa buong mundo na siya ay galit. Hindi ho nakakatuwa na ho yun. Hindi na nag-glorify ang Lord. Ang nag-roar doon ay ang diablo na. Number 2, intense roar. Ang leon ay meron siyang roar o ano bang Tagalog ng roar? Atungal, okay? The intense roar of a lion means, I am here. I am the one. I am the king of the jungle. Hello? Yan ang ipinaparating niya sa buong jungle. Ipinaparating niya sa mga hayop. Munti ko nang sabihin sa mga hayop. Mga hayop sa iba sa forest. Pinaparating niya na nandito ako. Rawr! Ipinaparamdam niya ang mga natatakot na. And I pray sa iyong kaibigan, sa group of people, sa iyong barkada, sa iyong best friend, sa live group, kita nila ang pag-uugaling leon. Palaban, may problema, kumusta ka kapatid? Hindi ako okay, pero magiging okay rin. Palaban. Habang may sugatan ay talagang lumalaban pa rin, may problema, lumalaban pa rin. Sino dito yung mga Kristiyanong palaban sa Diyos? Amen. Ang Kristiyanong palaban sa Diyos, hindi ako tinutulugan. I'm here with a purpose. Bakit sabi niya, I'm here? Nandito ako, may dahilan kaya nandito ako. Yan ang leon. Nandito ako sa Geneva Christian Center, nandito ako sa Geneva, nandito ako sa Luzon, nandito ako sa bahay na ito, na pinagtatrabaho ko. May dahilan ang Diyos, kaya ako nandito. Anong dahilan ng Diyos? Hindi lamang kumita ng Swiss franc para to display ang pagiging Kristiyanong leon, to display the character of Christ. Kung mayroong pinakamabait sa bahay na yon ng employer mo, ikaw yon. Pinaka-honest, ikaw yon. That's the character of a lion. Hindi natatakot gumawa ng mabuti sa harapan man ng mga iba't ibang taong nakaharap sa kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. And I pray, naunawaan po na, I am the one. Alam ng Lord, sabi niya, but I have raised you up. Sabi dito sa Exodus chapter 9:16. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Louder. Oh, parang wala na. 1, 2, 3, go. Woo! Sabi niya,
But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power, that my name might be proclaimed in all the earth. Sino ang kausap ng Diyos dito? Si Moses. Sinasasamahan ko kayo, pagpapalain ko kayo, ilalagay ko kayo sa isang lugar na ito para makita, na maidambana, makilala kung sino ako, kung anong klase akong Diyos. Para makita, ma-determine, ma-distinguish, mahalata, mapansin ang karakter na Jesus, ang pagiging pagkakaiba ng sinasamahan ng Diyos at hindi sinasamahan ng Diyos. And I pray, yun ang ibig sabihin ng roar ng leon. Pag sumigaw siya, oh, nandito ako. Nandito ako, hindi parang isang kuting, nandito ako bilang isang leon. Nandito ako sa trabaho na to bilang isang Kristiyano. Nandito ako sa upuan na ito bilang isang mananampalataya, tagasunod ni Kristo. Minsan pa nga gusto kong marinig ang roar ng isang palaban na Kristiyano. 1, 2, 3, go! Yan, lumalakas na. Hallelujah, palakpakan natin ang Lord. Number 2, na bakit ang ibig sabihin ng roar ng leon, I am the one who called by God to be light and salt of the world. Ako ang tinawag, ako ang pinili na king of the jungle. Yan ang ibig niya sabihin. Ikaw ang tinawag na maging ilaw at asin ng mundong ito. Kailangang sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka. Hindi ka lamang tinawag na sinutsutan, kundi specifically tinawag niya ang sino mang mananampalataya na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ilaw, nagtuturo ng daan, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng direksyon. Pag nasa barko ka, makita mo yung lighthouse. Asin, nagbibigay panlasa, nagbibigay buhay. Encourager. Kailangan makita nila yon. Paano nila makita? Share the word of God. Display your character as a lion or as a Christian. Matthew 5:13-16, you are the salt of the earth, sabi ni Jesus. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salt again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14, you are the light of the world. Pag sabi, I am the light of the world. Pinili ka. Sabi mo sa kanila, pinili ka. Specific ito. Kayo, ikaw ang ilaw. We are the one. We are called by God to be light. We are called by God to share the word of God, to share the gospel. Tinawag ka ng Diyos para ihayag ang kanyang kabutihan. Tinawag ka ng Diyos para hindi lang patumpik-tumpik o parang Sunday Christian lang. No, tinawag ka ng Diyos na mag-shine. Paano mag-shine, Pastor? Pumunta ka sa kadiliman para lalong kikinang ang iyong liwanag. You know what I mean? Mag-reach out ka. Pastor, minsan, di ba, nabagit ko na, Lord, tulungan mo ko maging ilaw, Panginoon. Dumating, kabi-kabilang problema. Testing sa buhay, tinutukso ka. Pastor, gusto ko maging ilaw para ako nasa dilim ngayon, nangangapa ako. Di ba gusto mo maging ilaw, kaya ka dinala ka sa dilim para mag-shine ka? Holy Spirit, i-lead mo ako. Ngayon, dinadala ka ng Holy Spirit na mag-pray sa may sakit. Lord, natatakot ako, pero inililid ka ng Diyos. Lord, tulungan mo ako maging tulay sa aking kapwa ng reconciliation, ng kalakasan sa iba. Willing ako, Panginoon, na mag-reach out. Pero nung hindi napapansin ang iyong ginagawa, alis na ako. Feeling ko, dinadaan-daanan lang naman ako. Anong prayer mo noong una? Maging tulay. Tapos nung hindi ka napapansin, ayoko na. Sino maging tulay, maging daluyan. Lord, gamitin mo ako. Tapos nung ginagamit ka, hindi ka na rin na-appreciate. Alis na ako sa church na yan. Feeling ko, ginagamit lang ako. Pinag-pray mo noong una, gamitin ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ginagamit ka na ba ng Diyos? Gawin mo yan. May nakakita man o wala. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. We are the one who called by God to be light and salt of this world.
Ang leon, tinawag siya. I am here to conquer, to rule, and to lead in this jungle. Sa Genesis chapter 1:28, then God blessed them, and God said them, be fruitful, ito si Adam and Eve, and multiply, fill the earth, and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over everything, every living thing that moves on the earth. Ito ang pagkalikha ng Diyos sa tao. To rule, to lead, to influence, to make an impact for the glory of God. Amen? Pagkasabi mo, to rule. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 7. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loves us. And I pray na mai-encourage tayo dito. Ma-unveil yung mga negative thoughts, negative thinking natin na ganito lang ako, atin lang ako, na hindi ako. No, iba ang pagtawag ng Diyos sa'yo. May nakita ang Diyos sa'yo at may pagkagamitan ng Diyos sa'yo. I am created to worship and to give glory to God. Ang leon, nilikha siya para i-display kung sino ang lumikha sa kanya. Nilikha tayo ng Diyos to display the goodness, the faithfulness of God, the mercy. Kung mayroon mang pag-unawa, okay, kung mayroon mang loyal, dapat tayo po yun. Sabi niya sa Isaiah 43:7, tumayo po tayo lahat. Everyone who is called by name and whom I have created for my glory, for whom I have formed even. Yan, nilikha tayo ng Diyos. A lion's roar can be heard. Tingnan niya, a lion's roar can be heard 8 kilometers away. Ang atungal, ang ugong ng isang leon ay naririnig sa layo ng 8 kilometers. Ibig sabihin, tayo as Christian must be heard. So do I must be heard. Making a spiritual impact in Geneva, Switzerland, in Europe, and to the whole world. Darating yung time, sasabihin nila, sa Geneva, ito for the glory sa Geneva, mayroon akong kilalang church doon na nabago ako. Yun yung church na yun. At ito, sasabihin nila, why? Because the presence of God is here. Amen? Sasabihin nila, doon sa lugar na yun, mayroong church doon na kung saan walang ibang itinataas kundi si Jesus. Ang prayer ko kagaya ho sa Vienna. Ang VCC Vienna Christian Center ito, hindi sa pagmamalaki ng mga membro o sino man. Ang Diyos may tataas. You know what? Pag sinabing Christian Church, VCC, naging mark of the land sa Vienna. And I pray that's our prayer. Maging mark of the land. Amen. Makita ang pamilya mo, makikilala, maging mark. Kapansin-pansin, makikita, to make a major spiritual impact. Ngayon, for the glory of God, unti-unti nang nangyayari. Yung tatahimik na Kristiyano, ginagamit na ng Lord sa iba't ibang lugar dito sa Switzerland. Kahapon, magkakasama ho kami, isang team po kami, pumunta kami ng Luzon. And nakita namin ang mga kapatid natin sa Luzon. Sumasamba kami, nag-worship kami sa Lord. They cried out for God. E din nakikita ko ang aking mga kasama, including ako, sabi ko, Lord, hindi man kami matataas na pinag-aralan, pero inavail lang namin ang sarili namin para makapag-reach out kami ng iba. Karamihan sa inyo, nakakapag-reach out na, nakakapag-share na ng gospel sa iba't ibang bahagi sa inyong kaibigan dito. Do it for the glory of God. Hello? Yan ho ang pag-asa. Alam nyo ba nang ibig sabihin ng Judah? You are, I ask the worship team to come please. You are, Judah, you are he whom your brothers shall praise. Judah, name Judah means praise. Okay? Ang Judah tinawag din na lion. Your father's children shall bow, your hand shall be on the neck of your enemies. Okay? Your father's children shall bow down before you. Verse 9.
Judah is a lion's whelp from the prey. My son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion, and as a lion, who shall rouse him? Ang tribe of Judah, ang kanilang flag, ang simbolo ng kanilang flag ay mukha ng leon. At ang ibig sabihin ng Judah, pangalang Judah, is praise. Mga worshiper, mga praisers sila. At ibig sabihin niyan, ang Judah, sabi ni Jacob sa Judah, sabi niya kay Judah na pang-apat na anak, sabi niya, sa pamamagitan ng iyong kamay, hawak mo sa liig ang kaaway. Means to say, once you praise the Lord, once you roar like a lion in worshiping God, hinahawakan mo sa liig ang kaaway ng iyong buhay. Ang kaaway na kung saan pwedeng sirain, hinahawakan mo ang sa liig, ang addiction ng iyong anak, hinahawakan mo ang sa liig, ang lust of the flesh, anumang klase ng evil, hinahawakan mo sa liig kapag ikaw nagpupuri, pumapalakpak, umaawi sa Diyos na walang humpay. Amen! Sino dito gusto hawakan sa liig ang kaaway? Amen? And I pray ito ang makita ng Kristiyano. Yes, may mga pagsubok sa buhay. Ang leon may struggles sa buhay. Exposed siya sa jungle. Exposed siya sa mga bagay-bagay na hindi siya familiar, pero nag-stand siya as leon. Ang Kristiyano, exposed tayo sa mundo. Exposed tayo sa mga bagay-bagay sa pagsubok, temptation sa kasalanan. But please, roar like a lion. Live a Christian life living. Ulitin ko, roar like a lion. Show your testimony. Ipakita natin ang patutuo natin kay Kristo. You know what? Who is the real lion is? Jesus Himself. Sa Revelation chapter 5, verse 5 says, Jesus, the lion of the tribe of Judah, has triumphed. Jesus lives in you. Lives in me. And we call this church the body of Christ. And this church, ang church na body of Christ na inalintulad sa isang leon, ay dapat tayo mga praisers, mapagpasalamat, palasigaw ng papuri sa Panginoon. Come on, shout it, hallelujah! Don't stop! Give your best shout and praise to God. While doing that, hinahawakan mo sa liig ang kaaway. Come on, don't stop, don't stop, don't stop! Pasalamatan mo ang Diyos. Woo! Ito po yung klase ng flag. Tribe of Judah, warrior, royalty, leader, honored, strength, conqueror, noble. Tayo po yan. Tinatawag tayo ng Diyos na mag-roar. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na tatakbo sa mga larangan ng pagsubok sa buhay. Tinatawag ka ng Diyos na pagpupuri na palaban na magtatagumpay. And I pray makita nyo ang nakikita ko spiritually sa inyo. It's time na mag-ingay tayo for the Lord. It's time na mag-rise up tayo. Hindi nagkataon. Sa Independence Day, we're going to prepare this. They will know and we will declare that there is Jesus and Jesus loves them. Huwag tayong mahihiya na sasayaw. Sa pamamagitan nun, makikita nila, wow, there is God. There is really hope. Mayroong pag-asa. Sabi niya sa meaning of the name, Judah, basic meaning is praise.